Hello guys, welcome sa another car review episode. Nagpapatuloy yung ating Geely serye, no? Ngayon pag-uusapan natin itong pinakamahal na sasakyan ng Geely ngayon sa kanilang lineup dito sa Philippines. Ito yung luxury crossover nila, ang Geely Ascara Luxury. Kamusta kaya ito? Magkano kaya ito? Worth it ba yung babayad mo sa makukuha mong features sa sasakyan na to? Yan at ang iba papag-uusapan natin sa ating car review episode ngayon. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So before anything else guys, pag-usapan muna natin yung pricing niya. I think makakatulong yung pricing niya para makita natin mamaya kung talaga bang worth it kunin itong Geely Ascara. Well, yung Geely Ascara guys, pero lang siyang isang variant, no? Ito yung luxury variant. Ito ay price at 1,808,000 pesos. Kanyang warranty ay 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. So, yun yung kanyang pricing. Mamaya pag-usapan natin kung worth it ba siya. Okay guys, so pag-usapan muna natin yung specs, tech and safety features niya, no? I think bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang bigyan ng kudos yung Geely and other Chinese car manufacturer na nakita natin. No, talagang very organized yung kanilang engine bay. May mga covers, no, napaka-neat tingnan, ang linis tingnan. I think yung mga car manufacturers o other brands, they can learn from it. Although baka pahirap siya sa mga maintenance, pero I think for me ang ganda niya tingnan eh. Very pleasing to the eyes kapag binuksan mo yung engine bay mo. So yun By the way, hydraulic lift pala yung niya, no, yung hood nitong Geely Ascara. So back to the engine tayo. Ito ay 1.5 liters, 3-cylinder, DOHC with turbo. Same sa Coolray at saka Okavango. Pero mas more on Okavango side siya kasi meron siyang mild hybrid system with 48 volts EMS o electric motor synergy. Kamusta naman yung kanyang transmission? Ito ay paired sa 7-speed wet dual clutch transmission. Ang power na napoproduce niya ay 190 horsepower at 5,500 RPM. Yung torque niya ay 300 Newton meters at 1,500 or 4,000 RPM. At ang pinakakaiba sa kanya guys, yung kanyang drivetrain. Kasi ito lang yung nag-iisang sasakyan ng Geely na ino-offer sa Philippines na 4-wheel drive. Electric power steering, 58 liters ang kanyang fuel tank capacity. Suspension niya ay MacPherson strut and coil suspension sa harapan at multilink sa rear. Mamaya makikita natin kung kamusta yung performance ng kanyang suspension. So yun lang guys para sa kanyang specs. Kamusta naman sa kanyang tech and safety features? So meron itong ABS with EBD, front airbags, side and curtain airbags, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, engine immobilizer, tire pressure monitoring system, ISOFIX tethers at 360 camera. So kompletong jam pack, hindi tinipid ni Geely sa tech and safety features din ito. Sa harapan niya guys, mapapansin nyo, parang yung hitsura niya, parang aggressive looking, parang matapang, parang maangas. Pero at the same time, very luxurious tingnan. Paano ko nasabi yon? Yung pagiging luxurious niya, yung kanyang grill, no? Yung Cosmos grill niya na Geely design. 3 layer yan ng chrome guys. No, pati yung Geely badging niya, chrome din. Kaya very luxurious tingnan. Yung angas naman nakita ko dito sa kanyang headlight. Para nakasimangot guys, tingnan nyo. LED lahat yan by the way, at meron siyang daytime running lights na LED rin. Na yun na rin yung kanyang turn signals. Wala siyang fog lamps, pero kayang-kaya na nung headlights niya. Na-testing namin niya kanina while driving sa mga fog na lugar. Talagang kayang-kaya ng kanyang fog lamp o ng kanyang headlamps yung mga fogs na yun. At plus, na-adjust din siya ng driver, yung taas at saka baba ng kanyang headlamps. Sa bandang baba nagpapatuloy yung kanyang silver trim na merong siyang additional front sensor para sa 360 protection niya, 'di ba? Added safety features. So yun lang yung makikita natin sa harapan niya guys.
Sa side profile niya guys, makikita mo talagang tinodo ng Geely yung pagiging luxury tingnan niya, no. Una, ang haba ng kanyang wheelbase, 2,720 mm if I'm not mistaken, no. Kaya akalain mo talaga para siyang 7-seater na SUV, pero hindi, 5-seater crossover lang siya, no. Ganyan din makikita mo yung kanyang ground clearance, 163 mm. Seems bababa on paper, pero sa personal parang ang taas niya, yun. So yun lang, napansin ko, mababa on paper pero sa personal parang ang taas niya. Di rin siya naubusan ng mga premium features, no. Tingnan nyo, pag lumapit tayo, you know, basta dala mo yung susi, mag-on lahat yung pinto niya. Di ba, napakaganda nun. Ngayon din, meron siyang roof rack sa taas, meron siyang mga chrome accent sa kanyang mga window, meron din siyang side skirt na black na may gray accent o silver accent rather. Yung kanyang side mirror guys, no, kanyang side mirror auto folding, auto adjust, may LED repeaters, meron siyang camera, no, reverse cam, 360 camera niya, at saka paddle lamp dito, no. Napakalaking tulong ng paddle lamp guys, para pag pumasok ka sa gabi maliwanag yung paligid, no, di ba? So very luxury tingnan yun. Ano pang ginawa ng Geely guys? Tinodo niya rito sa gulong, tsaka sa brakes. Yung kanyang brakes ay all disc brakes, lahat yan 4-wheel disc brakes. Ang kanyang wheels ay alloy wheels, 2-tone, chrome at saka gray, paired sa 225/60 R18 na gulong. I think kaya mo pang pasukan ng 20s yan na gulong, babagay pa rin sa kanya para lalong pumugi yung forma. So yun lang, ano, yung makikita natin sa side profile niya guys. Okay guys, so let's talk about rear end ng Geely Ascara. Papansin nyo sa kanya yung design concept na ginawa ng Geely sa kanya, parehas din ang ginawa nila sa Okavango, Coolray, and I think pati GX3 Pro. Very simple lang, hindi masyadong flashy, pero andyan lahat ng kailangan mo. Simulan natin sa taas. May shark fin antenna, may rear spoiler, meron ding third brake light na high mounted, rear defogger, rear wipers, reverse camera, reverse parking sensor. Kompletong kompleto, no, sa safety feature. Nandyan din yung all LED affairs natin na tail light, brake light, signal light, pati reverse light dito, all LED rin yan. Meron din yang rear fog lamps, ano. Nandyan yung kanyang Ascara badging, 4-wheel drive badging, Geely badging na simple lang, yung kanyang rear garnish na Geely, no, wala man lang chrome. So simple lang. Meron siyang rear diffuser na nag-hide nung kanyang rear exhaust. By the way, ito ay power tailgate guys. So pag binuksan mo siya, bubungad sa iyo ang 320 liters of cargo space na merong tonneau cover. Ganda ng tonneau niya, halatang mamahal, hindi lang basta pinatong. May mga hook siya rito, additional storage, no? May mga net pa nga dito, at space saver na reserve tire. Kung kulang sa yung 320 liters of space mo, yung ganyang kaluwag, kung kulang, pwede mo pang i-lie down flat yung second row seat. Magbibigay sa ng additional space. Hindi nga lang dinisclose ng Geely, pero maluwag yan kapag ka naka-lie down yung second row seat. So talagang binigay pa rin when it comes to space ng Geely at saka functionality dito sa likod, ano guys. Dito sa second row guys, makikita nyo talaga na makikita natin yung effect ng mahaba niyang wheelbase. Kasi pansin nyo, no, ang luwag ng legroom, no? Nakaano na yan sa driving position ko, pero ang luwag pa rin ng legroom niya. So mag-enjoy ka talaga kung hanap mo legroom. Hindi lang yan, no, meron din ditong mga luxury na mga materials. Nagpapatuloy pa rin yun, yung pagiging elegant niya. Ito yung kanyang ambient light, meron dyan. Napa leather, magpapatuloy. Yung kanyang gray accent, silver accent. May tweeter, no, kasi 8 speaker system ito, kaya napakaganda, no. May basket pa siya dyan. Meron ding aircon vents dito sa second row, at may USB charging port doon na dalawa na type A. Tapos may konting storage. May konti lang siyang tunnel guys, kasi nga 4-wheel drive ito, pero hindi masyadong big deal. Pwede pa rin umupo rito, tatlo, komportable, no. Seats, ang ganda ng seat guys, oh. Napa leather pa rin hanggang dulo. May bolstering, at ganoon din meron siyang armrest na piano black nga lang, pero tingnan nyo, yan, ang ganda, oh. Meron siyang cup holder sa gitna. Mga feature to na makikita mo sa mga luxury sedan or luxury cars, pero binigay ng Geely dito sa kanilang pinakamahal na sasakyan, itong Ascara na nasa Pilipinas. So sipin nyo, tinodo talaga ng Geely, no? Kaya ang gaganda ng mga premium features. At isa pa yung mga map light nya, tsaka yung kisame, napakaganda ng texture, no? Gusto yung kulay ng Coolray, pero ito ang ganda ng texture sa Ascara. Talagang
pinagandaan talaga nilang mabuti. Napakaganda, pinag-isipang mabuti yung design. So yun lang makikita natin dito sa second row niya guys. Okay guys, so pag-usapan naman natin tong front row ng Geely Ascara. No, napansin ko agad sa kanya, dashboard pa lang, you get what you paid for. You get what your money's worth, sabi nga nila. Kasi napakaganda ng combination ng mga colors, pati materials. Although may plastic trims pa rin, pero ano siya, hindi siya yung hard plastic. Talagang ano siya, akalain mo talaga premium plastic. Pati yung color combination guys, no, let's take time para i-appreciate yung color combination na ginawa ng Geely. Brown, piano black, silver trim, no, may parang grayish texture pa dyan. Talaga napakaganda ng combination. Very very elegant. Akalain mo talagang medyo may presyo tong sasakyan na to sa dashboard pa lang. Sa center panel niya, kung kita nyo dyan guys, yung kanyang infotainment display, ang ganda rin ng pagkaka-built-in, no? Talagang nakahalo siya sa kanyang dashboard. Di kagaya ng iba nandito sa bandang taas, pero siya hindi, nakahalo. Tapos may mga soft touch siya, volume button niya dyan, no? Madali mag-adjust ng volume. At nandun din yung iba pang function button niya. Pero kagaya ng ibang mga Geely cars, wala pa rin siyang Android Auto at saka Apple CarPlay. Meron siyang easy connection via Carbit Link, pero iba pa rin, no, yung Apple CarPlay at saka Android Auto. Nandiyan pa rin yung switches niya for kanyang dual zone climate control. Sa bandang baba, electronic shifter, kagaya pa rin ng Okavango tsaka Coolray. Na-appreciate ko yung texture ng gray dito guys, so nagpapatuloy pa rin. Pero yun nga, may piano black pa rin. Merong lagayan dito na very useful, lalo na sa mga phones natin, napakaganda. Drive mode knob nandito, pwede kang pumili kung eco, comfort, sport at saka off-road, no, kasi 4x4 nga ito. Tapos nandiyan yung kanyang mga buttons, no. Overall okay naman, medyo may mga piano blocks ano lang, pero para sa akin okay naman yung piano block kasi nagbibigay ng elegance. Bottle holder, tapos may maliit na storage yan, pwede mo lagyan ng susi. At meron siyang glove compartment dito na leather din. Isa pa natin gustong i-appreciate sa kanya guys, yung kanyang leather seat, no. Hindi to basta-basta leather seat, no. Ito ay Nappa leather, no. Napakaganda, napaka-premium na klase. May bolstering din. Pati dun sa kanyang side digs, kitang-kita mo yung Nappa leather, pati yung gray accent niya, silver accent. Talagang hindi hindi basta-basta, ginawa talagang sophisticated at elegant ng Geely yung pagkaka-design sa harapan pa lang nitong Ascara. Ngayon dito naman tayo sa gitna. Itong ating steering wheel, kagaya ng mga common na Geely cars na na-review na natin, yung Okavango at saka yung Coolray, parehas na parehas. Leather pa rin, nasa kaliwa yung cruise control, kanan yung multimedia control, no? At saka airbags. Now let's talk about yung kanyang panel gauge. Yan ay 7 inches na full digital. Sa kaliwang side niya yung kanyang temperature gauge, at sa kanan yung kanyang fuel gauge na digital din. Kompletong information na makikita mo dyan. Pero for me, mas simple ng konti yung ginawa nila dito sa Ascara compared sa Coolray tsaka sa Okavango, which is I like it, no, kasi kailangan mo na naman talaga makita rito yung odometer mo, RPM or tachometer at saka speedometer, no, tsaka ilang mga information display kagaya ng makikita nyo dyan. So talagang simplified lang, hindi ka malilito, no, parang hindi masyadong complicated yung ginawa ng Geely. Tapos tuloy pa rin dito yung mga switch, no guys. At isa sa napansin ko sa kanya, meron siyang rito ng power tailgate, no, may button for power tailgate. Madali siyang mabuksan, so hindi mo na kailangan bumaba or pindutin yung remote, no, lahat yan ma-access mo na dito. At isa pa pala guys, bago ko malimutan, meron palang storage dito sa ilalim, no? Nandiyan na rin yung kanyang wireless charger, USB ports at saka 12 volt socket. Very useful yan, kasyang-kasya sa wireless charger yung mga Pro Max na phone natin. Tsaka dito pala may handlebar din, no? So lahat yan very very useful. Talagang pinag-isipang mabuti. So kudos sa Geely, no, sa pagkakaroon ng napakagandang interior dito pa lang sa front row nitong Ascara. Okay guys, so let's talk about driving performance ng Geely Ascara, no. Una ko napansin sa kanya guys, ang Geely Ascara mas malapit siya yung feel niya sa Geely Okavango rather than Geely Coolray, kahit pareha sila ng engine, no, kasi nga parehas 48 volts mild hybrid ng Okavango tsaka ito. So yung power yan, no, meron naman, no, pagpaangat hindi ka mabibitin sa power, talagang meron yan, no. So, kahit mga twisties, no, kayang-kaya niya. Ang napansin ko lang, pagkagaling ka sa zero o from stop, medyo may delay siya, mas noticeable yung delay niya compared sa Okavango.
So mahahalata nyo talaga, mararamdaman nyo yung delay. So something to keep that in mind, no, kapag lalo na kapag paangat ka tapos from zero. Pero power, wala akong masabi. Kayang-kaya nitong ibigay talaga yung power na kailangan mo to overtake or pag umakyat sa mga ganitong klase ng kalsada. Transmission naman niya guys, kamusta yung kanyang wet dual clutch na 7-speed. Very smooth naman yung kanyang upshift. Wala tayong masabi sa upshift niya. Sa downshift, most of the time smooth din. Medyo napapansin ko lang kapag bumababa na siya from 2 to 1 ng gear, medyo nararamdaman yung rattle, may nginig, nawawala yung pagiging smooth niya sa part na yun. Yun lang naman sa transmission. Pero overall, hindi mo mararamdaman na nagsishift siya sa upshift. Next is yung preno. Yan, okay naman yung preno, malakas kasi 4-wheel disc brake ito with EBD pa. Kanyang steering kapag nagko-corner, very very light. Kapag ka medyo bumibilis ka na, nag-i-stiff na siya, lalo na pag sa highway. Typical electric power steering. Cornering kahit medyo mabilis ka ng konti, hindi ka ma-out of control dito. Body roll, very very minimal. Yung body roll, okay din, yan. Kaya okay na. Tama-tama lang yung kanyang body roll, Next is yung suspension, pag-usapan natin. Ito yung sa pinaka nagustuhan ko sa Ascara, yung suspension niya, kasi malaking tulong ginawa nilang multi-lift sa multi-link sa likod, tapos multi-lift na coil spring sa harapan. Talagang nakakadagdag sa comfort yun. So nasa softer side siya. Talagang luxury na premium crossover talaga yung feel ng suspension niya. Hindi kagaya ng Coolray, medyo matagtag At saka maganda pa rito guys, yung kanyang suspension nagbabago depende sa mode mo, sa driving mode mo. So kung yung driving mode mo ay comfort, yan. Kagaya ngayon, na-absorb niyang mabuti yung mga road bumps, lalo sa ganitong klase ng kalsada. Kapag nilagay mo naman sa sports mode, yun, medyo nag-i-stiff ng konti yung suspension niya, medyo tumitigas ng konti, pero okay yun, adaptive yung kanyang suspension. So ayos na ayos yun. Ngayon, fuel consumption. Let's talk about fuel consumption numbers ng Geely Ascara. So ito guys, sa city driving, kapag medyo traffic tsaka hindi, mixed driving sa city, nagpo-produce to ng 8 to 10 kilometers per liter. So masasabi natin na medyo nasa tipid na side siya given sa size niya, at saka sa engine niya na 1.5 liters na 3-cylinder, So medyo nasa tipid na side siya sa city, 8 to 10. Okay naman na yun, Ngayon sa highway driving, doon din siya bumabawi, Nagpo-produce na ng 15 to 16 kilometers per liter. Depende sa driving habit mo. Kapag ka mas spirited yung driving mo, mas mababa pa ron. Pero pinaka-optimal na nakuha namin 15 to 16 kilometers per liter. Yun yung hindi masyadong aggressive yung driving mo Kaya masasabi natin hindi siya super spectacular, pero pwede na. Malaking tulong na yun, tipid na yun yung ganong fuel consumption numbers. NVH niya guys, let's talk about noise level niya. Ang napansin ko sa kanya, ang ganda ng noise suppression niya guys. Bakit? Kasi one time kanina nakapark kami, may nagbi-video nung open yung pinto, rinig mo yung video pero nung sinara yung pinto, siguro 75% ng noise ng video nawala. Isipin nyo na, laki ng noise suppression niya dito. Ngayon naman yung engine, yung tire noise tsaka road noise, very very minimal lang. Naririnig mo pa rin, pero very very minimal lang. Engine noise hindi masyado, unless ka 2,500 to 3,000 RPM. Doon naririnig mo na ng konti yung engine noise niya. Tsaka vibration, walang vibration given na 3-cylinder to, ma-vibrate siya sa engine bay, pero dito hindi mo nararamdaman. Kaya okay yung ginawa ng Geely sa part na yon. Ngayon, let's talk about yung tingnan natin yung modes niya, Try natin dito ilagay sa sport mode. Pakita ko lang sa inyo guys. Try natin yan. Yun wow. Wow, yun may pull talaga, di ba? So kita nyo Saka ramdam ko rin yung yung suspension niya tumigas talaga. So nagbabago talaga yung kanyang suspension system, pati yung aggression niya based sa driving mode mo. Kaya okay na okay So yun lang guys, yung masasabi natin dito sa Geely Ascara. Okay guys, so nakita na natin lahat ng pwede natin makita dito sa Geely Ascara. So anong recommendation ko? Anong masasabi ko sa kanya? Well, para sa 1.8 million pesos mo, yung mga features na makukuha mo rito,
engine performance, at saka yung looks niya, no? Kapresyo na to ng mga ng mga above 2 million na premium crossover sa ibang brand. So para sa akin, worth it na worth it yung ibabayad mong 1.8 million pesos sa sasakyan na to, kung yun yung hanap mo. Pero kung yung hanap mo practicality, like kung gusto mo ng 7-seater SUV, kasi nga naman sa 1.8 million mo, may mabibili ka ng Fortuner, may mabibili ka ng Innova na top of the line pa nga, no? O kaya naman Montero, di nga lang mga top of the line, pero pwede na, mas mataas yun, mas malaki, mas marami maisasakay. Kung yun yung hanap mo, yun na lang ang kunin mo, mga ganon. Pero kung yun nga, kung premium features na swak sa budget, I would suggest itong Geely Ascara. Worth it na worth it siya sa 1.8 million mo. So yun lang guys, sana nakatulong sa iyo yung video na to. At kung nakatulong sa iyo, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.